Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga minamahal ko mga kababayan. So muli po nandito na naman po ang inyong lingkod dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. At syempre bago tayo mag-umpisa mga minamahal ko mga kababayan, gaya po na kasanayan natin, binabati muna po natin ang ating minamahal na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., maging ating minamahal na First Lady Lisa Araneta Marcos, maging ating minamahal na Congressman Sandro Marcos. Okay, maging ating mga kababayan sa abroad na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo may mahalagang pinag-usapan dito po sa ating programang Reaction Movie Rada ko. Okay, pag-usapan po natin mga minamahal ko mga kababayan, ito pong natitira o nalalabing mga araw na lamang po nitong mga Duterte. Alam nyo, nakikita ko na talaga mga kababayan na sa ayod sa gusto ng mga Duterte, magtatapos na sila. At malabo na mangyari pa na magkaroon po ng Duterte pa uli sa pinakamataas na posisyon. Malabo na po yun. At hindi na po mangyayari yun. Bakit? Dahil unang-una po mga minamahal ko mga kababayan, ang balita ko, magsasanib puwersa po ang tatlong grupo o tatlong kulay laban po sa iisang kulay. No? Alam naman po natin dito pa lang po sa grupo po ng mga Pinklawan, sa grupo ni Senador dating Vice President Leni Robredo, kitang-kita naman po na mas pabor po sila. Kung tatanungin natin sila kung kanino ba sila pabor, dito ba sa pula o sa green. So marami po sa mga kababayan natin na nagsasabi na mas gugustuhin pa nila na manatili o maging ang humawak sa bansa natin ay ang pula. O ibig sabihin yung linyada o kakampi ng ating mahal na Pangulo. Ngayon, balita ko din na maliban dyan, gusto din ng mga dilawan sa grupo po ni Noynoy o ni Cory na mas gugustuhin pa nilang yung pula ang humawak sa ating bansa. Wag lamang itong green, no? So, ibig sabihin mga minamahal ko mga kababayan, itong tatlo na to, pag nagsanib puwersa ito para talunin itong si Duterte, itong kulay ni Duterte o ni Sara Duterte, wala na. Dito pa lang po sa sa grupo po ni Leni Robredo, talong-talo na si Sara dahil sa totoo lang mas marami po pala talaga yung mga Pinklawan kaysa sa mga green. Sa katunayan mga minamahal ko mga kababayan, yung iba pang mga taga Davao, sa totoo lang yung mga green humahalo na rin po ngayon. Talagang gusto na rin makiisa sa pula. Sa katunayan, yung ibang mga green doon sa Davao, kung ako nagkakamali, napanood ko pa nga, nagpasalamat pa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil kung hindi po dahil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung matagal na nilang kahilingan na hindi ginawa ni Rodrigo Roa Duterte sa kanilang bayan ay nagawa po kasi ng ating mahal na Pangulo. Kaya nga mismo yung mga kulay green ay nagpapasalamat po sa ating mahal na Pangulo dahil po sa kanyang kabutihan, kanyang kahusayan, kanyang karunungan, dahil sa kanyang dedikasyon na matupad yung mga ipinangako niya sa taong bayan, no? So, sa katunayan may video pa nga po yan na talagang nagpasalamat po yung mga green, no? Yung mga ni Sara Duterte. O ito, panoorin ninyo. Sigurado ako dito at malamang hihimatayin dito si Sara Duterte. Ito, panoorin po natin. O yan, mga minamahal ko mga kababayan, narinig naman po ninyo, tingnan nyo yung suot nila, kulay green. So ibig sabihin, yan po ay mga DDS po yan. Pero balita ko ngayon, sila po ay nagpalit na ng kulay. Pero bago sila nagpalit ng kulay, sinuot mo na nila yung kulay nila na kumbaga sila ay mga green na nagpapasalamat sa pula, no? Dahil sa kahusayan,
kagitingan, karunungan. Alam nyo, pahiya dito si Sara Duterte. Diba? Pahiya siya dito. Dahil mismong mga kasama niya hindi nagpapasalamat sa kanya kundi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. So maha-high blood na naman dito etong si Sara Duterte. Sa totoo lang, pag pumunta ka ngayon dyan sa Davao City, sa mga kababayan natin, alam nyo, sobrang halos sa 100%, 30% na lang pala yung mga umaano dyan kay sa mga Duterte, dahil 70% ayaw na sa kanila dahil nakita na, nalaman na yung mga kabalustagan nila, yung mga ginagawa nila hindi maganda. Kaya sabi ko, darating at darating talaga ang panahon sa ayaw at sa gusto ng mga Duterte, magtatapos yung kanilang maliligayang araw. Kaya nga ako, itong mga nilalabas ni Harry Roque na mga kung ano-ano mga sinasabi niya dun sa vlog niya, sa bagay, pwede naman niyang sabihin yon, pero sa totoo lang, kahit magsalita itong si Harry Luka-Luka, wala na rin. Sa kanya nga, malapit na nga rin din siyang magtapos Diba? Malapit na matapos yung mga araw niya, nalalabing oras niya, dahil ang pagkakaalam ko, araw na lang din ang bibilangin, etong si Harry Luka-Luka ay nasa kamay na rin ng ating mga otoridad. Kaya sa totoo lang, wag po tayo magpapaniwala dito kay Harry Roque kung ano man sinasabi niya at nung iba pang mga ulupong nito ni Sara Duterte, lalo na dito kay Sara Duterte. Alam naman natin na mga yan ay grupo ng mga baliw, grupo ng mga tanga, grupo ng mga bobo, grupo ng mga traidor, grupo ng mga masasamang tao, grupo ng mga kung ano-ano mga diyan, masasamang elemento, 'di ba? So alam niyo mga kababayan, sa ayaw at sa gusto, ulitin ko lang uli. Sa ayaw at sa gusto ni Paulo Duterte, ni Basti, ni Sara, talagang magtatapos na bago pa matapos yung termino ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr., mauuna pong matatapos ang kanilang mga kaligayahan. At natitiyak ko po mga minamahal kong mga kababayan na ito pong si Sara Duterte ay talagang maliban na mawawala sa kanyang pwesto at hindi na uli makakatakbo sa kahit anong posisyon, makukulong po ito mga minamahal ko mga kababayan. At natitiyak ko na lahat ng kanilang mga ninakaw mula pa nung siya ay mayor, sila ay humawak sa Davao, mababawi po yan ng gobyerno. At back to zero po lahat ng mga yan, dahil sigurado ako mga minamahal ko mga kababayan, nababawiin po yan ng gobyerno. Alam nyo, sabi ko nga, mas mabuti pa yung ganitong buhay natin kaysa naman maging kasintanyag tayo ng mga Duterte o ni Sara, pero yung kanilang pinapakain sa kanilang mga anak o yung pinakain sa kanila, yung binuhay sa kanila nito ng kanilang ama na demonyo, hayop, traidor sa ating bansa ay mula sa kanyang kagaguhan, katraidoran, kahayupan sa pagiging mamamatay tao, sa pagiging magnanakaw. Kaya di bali na po mga minamahal ko mga kababayan na tayo po ay ganito ang ating antas sa buhay, wag lamang katulad ng mga Duterte na talagang grabe na nagtraidor, grabe na nanloko, grabe na nagwalang-ya sa ating mga kababayan. 'Di ba? So kaya dito kay Sara Duterte, isa lang masasabi ko sa iyo, mongoloid ka. Huwag ka na mag-inarte inday saya, dahil lahat ng ginawa mo, lahat ng kalokohan mo, lahat ng katarantaduhan mo, lahat ng kademonyohan mong babae ka, ikaw pokpok ka, ikaw walang yaka, ikaw malandi ka, lahat talaga yan, darating ang panahon na talagang pagdudusahan mo yan, dahil wala kang kwentang naging vice president ng bansang ito, dahil unang-una inutil ka, tamad ka, sinungaling ka. Kung gaano kapangit yung pagmumukha mo, kung gaano kapangit yung hugis ng katawan mo, ganun din kasimpangit yung ugali mo na kung saan hindi mai-drawing. Kaya sa mga DDS, tanggapin nyo kung ano yung sinasabi namin, dahil totoo naman yan. Ngayon kung hindi nyo tanggap ay yung mga DDS, yung sinasabi namin, putang ina ninyo, magpatiwakal kayo, magpakamatay kayo, mauna na kayo sa mga ninyo. Yan ang gawin ninyo. Kaya kumuha kayo ng gasolina, ibuhos nyo sa katawan ninyo, magsunog kayo sa sarili ninyo, nang sa ganon matauhan kayo, para malaman ninyo kung gaano kayo kasiraulo, kung gaano kayo ka mga gago, kung gaano kayo ka mga bobo. Ganun lang yun. Masakit ba yung sinasabi ko? Kasi totoo. Nasasaktan kayo kasi totoo. Kaya nga sa mga DDS, para hindi kayo matulad sa mga iba dyan na kung saan ay nadala o napahamak ng mga Duterte, mabuti pa habang maaga
tumulad kayo dito sa mga nagpasalamat sa aming mahal na Pangulo. Na-realize nila na talagang mas mabuti ang aming Pangulo kaysa dyan sa ninyo, sa puon ninyo na kung saan inuutulang kayo. 'Di ba? Kaya nga may pagkakataon pa naman kayo. Sumama kayo doon sa mga umaklas na, sa mga Duterte. Para hindi kayo mapahamak. Kita nyo, lahat ng mga kadikit ng mga Duterte, lahat ng umano sa kanila, lahat napahamak. Bakit? Kasi puro mga puro sumasama kasi sa mga illegal na mga gawain ng mga Duterte. Sabi ko sa inyo, hanggat may pag-asa kayo, magbago kayo. Kasi may kasabihan naman, hanggat may buhay, may pag-asa. Ngayon, kung gusto nyo manatiling mga tanga, mga bobo, mga siraulo, mga gunggong, sabi ko sa inyo, para naman magkaroon naman ng katarungan yung kabubuhan ninyo, magsunog kayo sa sarili ninyo. Kumuha kayo ng gasolina, bumili kayo dun sa Caltex, sa Shell o sa anong mga gasoline station, ibuhos ninyo sa katawan ninyo, sindihan ninyo ang sarili ninyo para maramdaman ninyo, baka kasi manhid na kasi kayo sa katotohanan. So yun lang ang masasabi ko sa mga DDS. Malapit nang magtapos ang oras, panahon ng mga Duterte. Yun lang. So muli po, tulad po ng sinasabi ng inyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.